Good morning mga kapatid. Welcome again to my channel. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Brother OG po. Kagaya pa rin ng dati mga kapatid, mananalangin po muna tayo bago ako mag-umpisa ng sharing sa inyo. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, umaga na naman po at nandito na naman po ulit kami upang makinig, mag-aral ng iyong mga salita, Father God. Lord, samahan mo po kami, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ang aming maririnig, mapapag-aralan ay maitanim sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Samahan mo rin po ako gabayan at turuan, O Diyos, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Father God, salamat po. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, Father God. Salamat po muli, O Lord God. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, Brother OG po. At nandito nga po ulit tayo sa Genesis, pero chapter 21 na po tayo. At bago ko po umpisahan, anyayahan ko lang yung mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share nyo po yung aking mga videos. At paki-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload. At nawa, wag nyo pong kalimutan na mag-comment din po kayo sa tuwing mapapanood nyo ang aking mga sharing. Salamat po. Kahapon, shinare ko po sa inyo ang chapter 20 na may pamagat na sina Abraham at Abimelech. Yun nga, sinabi na naman itong si Abraham na kapatid niya, si Sarah, at pinakuha na naman ito ng hari o ni Abimelech para maging asawa. Pero nagpakita nga ang Diyos kay Abimelech sa pagkuha niya sa asawa ni Abraham. Kaya ito ay kinausap niya si Abraham at sinabing, bakit mo ito ginawa sa akin? No? At ayun nga, pinarusahan ng Diyos ang kaharian, ang buong kaharian ni Abimelech at hindi sila magkaanak. Ngunit sa panalangin nga ni Abraham ay tinanggal niya na yung parusa na binigay ng ating Diyos dun sa kaharian na ni Abimelech at nagkaanak ng muli ang mga kababaihan doon sa kaharian ni Abimelech. At yun nga, bago umalis itong sila Abraham, binigyan pa niya ng 1,000 pilak itong si Sarah at mga hayop, mga utusan, mga aliping babae at lalaki. Binigyan pa ito ni Abimelech si Abraham. So yun po. So dito na po tayo dadako sa chapter 21 na may pamagat ang kapanganakan ni Isaac. Sabi po dito mga kapatid, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham. Ito yung pangako kung matatandaan nyo po, na pangako ng ating Diyos na si Sarah ay magdadalang tao. Diba? Naalala nyo pa na natawa pa siya doon sa sinabi ng mga anghel, diba, na siya ay magdadalang tao. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak ayon sa utos ng Diyos. Tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino mga makakarinig nito ay tiyak na matatawa rin dahil nga sa edad niya na 90, mga ganyan, po ang edad ni Sarah nang siya ay magdalang tao. At sinabi nga niya, nakakatawa ang ginawa ng Diyos. At sabi pa rito, sino mang makakarinig nito ay tiyak na matatawa rin. Kasi nga, wala nga pong imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang ibigay sa iyo at sa ating lahat, mga kapatid. Walang imposible sa ating Diyos.
Tandaan po natin yan, ano man ang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay kanyang ipagkakaloob. Amen. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sino nga makakapagsabi sa kanya'y ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, sabing ganyan, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Verse 9, mga kapatid, pinalaya si Hagar at si Ismael. No? May pamagat ito sa verse 9 na ulitin ko lang, pinalaya si Hagar at si Ismael. Minsan nakikipaglaro kay Ismael, sabi dito, minsan nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin iyan ay hindi dapat makabahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac, sabi ni Sarah. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahi nga sinasabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. Pagpapalain pa rin ng ating Diyos itong si Ismael dahil anak din naman ito ni Abraham. At sinabi nga ng ating Diyos kay Abraham na sundin mo ang sinasabi ni Sarah. Verse 14, mga kapatid, madaling araw pa lamang ang mag-inaya, ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa ilalim ng isang mahabang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sinabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak, sabi ni Hagar. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Iniwan ni Hagar 1 metro, tinitignan niya na hindi niya kayang makita na mamatay ang bata. At umiyak nga ang bata, si Ismael. Narinig ng Diyos, ulitin ko lang sa verse 17, mga kapatid, narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, ano nga bumabagabag sa iyo? Sabi ng anghel. Sabi pa dito, huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinaliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael, kasi nga anak din ito ni Abraham. Kaya hindi pinabayaan ito ng ating Diyos dahil may pangako nga siya kay Abraham. Ito ay lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Itong si Ismael, mga kapatid, ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Verse 22, ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, isinama ni Hagar, 22, nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Pikol, pinuno ng hukbo, at sila nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo ipinagpala ka ng Diyos. Sabi ni Abimelech, isumpa mo ngayon isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain pati ang aking lahi. Kung panahong ako'y
naging tapat sa iyo, sabi ni Abimelech, mga kapatid. Ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupain ito na tinirahan mo ngayon, no? Ipangako mo, no, na hindi mo ko dadayain, no? Lumapit si Abimelech kay Abraham dahil nakita niya pinagpala si Abraham, ano, sa lahat ng gawain nito. Sabi dito sa 24, mga kapatid, verse 24, nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin? Sabi ni Abimelech. Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng isang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na akin ang balon. Balong ito, sabi niya, ang balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba, sapagkat doon ay nagsumpa sila sa isa't isa, si Abimelech at si Abraham. Sabi pa dito, matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelech at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila yan, nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahon nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. At yun po ang katapusan ng chapter 21. Ayun nga, nagkahiwalay si Hagar at si Ismael na pinalayas ito ni Sarah. At ayun nga, no, at nakita ng Diyos narinig ng ating Diyos na umiiyak itong si Ismael. Kaya nagsalita ang anghel, ang anghel ng Diyos na umiiyak nga daw ang Diyos. Puntahan niya at patahanin. At narinig niyo yung sinabi, pinaliwanag ng Diyos ang mata ni Hagar at nakakita siya ng balon. At kumuha siya ng tubig at pinainom niya ang kanyang anak na si Ismael. Tayo rin, mga kapatid, kung minsan ganyan po tayo. Kung minsan hindi natin nakikita yung mga ginagawa sa atin ng Diyos. Kung minsan nagiging parang bulag tayo sa mga magagandang bagay na pinapakita o binibigay sa atin ng Diyos. Dahil kung minsan, mga kapatid, yung ating kagustuhan ang ating pinipili. Hindi yung kagustuhan ng ating Diyos, mga kapatid. Kung anong bagay yung maganda sa ating paningin. Hindi yung magandang bagay sa paningin ng ating Diyos ang ating tinitingnan, kundi yung bagay na maganda para sa atin. Doon tayo minsan lagi nakatingin. Doon tayo lagi pumupunta sa mga kagustuhan natin, sa magandang naiisip natin na ito maganda para sa akin to. Ito maganda to. Ito ang gagawin ko. Ito ang pupuntahan ko. Kuminsan ganun tayo, mga kapatid. Hindi yung maganda para sa atin na iniisip ng Diyos ang ating tinitignan. Kundi pang sarili, mga kapatid. Yung sa atin lang ang ating pinipili. Huwag nawa tayong maging ganun, mga kapatid. Isipin natin at gawin natin yung maganda para sa atin, na ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Tumingin tayo, huwag tayong magbulag-bulagan, mga kapatid. Huwag tayong magbingi-bingihan, sa mga naririnig natin salita ng ating Diyos, yung kanyang mga pangako. Yun ang ating sundin, yun ang ating pakinggan, yun ang ating gawin, mga kapatid. Tumingin tayo sa paligid natin. Marami dyan binibigay ang ating Diyos na hindi natin pinapansin, na hindi natin tinitignan. Marami po dyan. Mga kapatid, marami tayong magagawa na binibigay na ng ating Diyos, pero binabaliwala natin iyon, mga kapatid. Makinig tayo. Buksan natin ang ating mga mata. Ipanalangin natin sa ating Diyos na buksan niya ang ating mga puso't isipan, ang ating mga mata, upang makakita tayo ng maayos at makita natin yung mga binibigay, yung mga pagpapala na binibigay ng Diyos sa ating lahat. Huwag yung puro iniisip lang natin na ito sa akin, ito maganda sa akin, ito nararapat sa akin. Kung hindi naman yun ang gusto ng ating Diyos sa atin. Di ba, mga kapatid? Isipin po natin yan.
Manalangin, manalangin at manalangin tayo. Humingi tayo ng gabay sa ating Diyos. Yung guidance, no? Yung protection, yung pagpapala sa ating Diyos natin yan hingin lahat. Lahat yan sa Diyos natin sabihin, ilapit at ihingin. Sigurado ko sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ibibigay yan ng ating Diyos Ama na nasa langit. Dahil araw-araw mga kapatid, oras-oras nakikinig, nag-aantay ang ating Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Tandaan niyo po yan. Oras-oras, minu-minuto tayo inaantay ng ating Diyos na lumapit tayo ng buong puso at kaluluwa sa Kanya. At sigurado ko, papakinggan niya po tayo. Maraming salamat po muli, mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig nyo na naman sa akin, sa pagsama nyo na naman sa aking sharing. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat po. Kagaya ng dati pa rin mga kapatid, sa umpisa ng aking sharing, mananalangin tayo. At sa uli, tayo rin ay mananalangin at lalapit sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay lalapit uli. Ihanda natin ang ating puso't isipan. Magsiyoko po tayo. Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, nagpapasalamat na naman kami, O God, sa umagang ito dahil nakarinig na naman kami, nakapagbasa at nakapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa lahat ng taong nagbabalik loob sa iyo, sa mga taong gustong lumapit muli sa iyo, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na yan na binibigay mo po sa aming lahat, O Diyos. Lord, nawa lahat ng tao, simula sa aming presidente, pababa hanggang sa amin, nawa kami lahat ay lumapit ng buong puso't kaluluwa sa iyo. Sa iyo lamang kami hihingi ng tulong, ng gabay, ng proteksyon, dahil ikaw lang ang makakagawa ng lahat ng yan, O God. Dahil po walang imposible sa iyo. Nawa, ulitin ko lang, Father God, na nawa lahat ng tao ay lumapit sa iyo. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos, nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang pag-ibig ay hindi nagbabago, na walang imposible dahil ikaw ay Diyos, O God. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa, ang nagbigay ng buhay sa lahat ng may buhay dito sa lupang ito, O Diyos. Kaya kami lahat ay nagpapasalamat at lumalapit ng buong puso at kaluluwa sa iyo, O Diyos. Magtatagumpay kami, magiging maayos kami in Jesus' name, O God. Ang mga may karamdaman ay muli mong pagagalingin in Jesus' name at pagbibigyan ng isa pang pagkakataon sa kanilang mga buhay. Wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit at aalisin mo na ang virus na meron ng aming mundo in Jesus' name, O God. In Jesus' name, at ang lahat ng nagugutom, muli mong pakakainin. I-bless mo po ulit. Blessings after blessings ang matatanggap ng lahat ng tao in Jesus' name. In Jesus' name, lahat ng nangangailangan, Father God, financial man yan, ay iyong ipagkakaloob in Jesus' name. At kasiyahan sa mga taong nalulungkot, pasasayahin mo ulit in Jesus' name, O God. In Jesus' name, magiging maayos ang aming pamumuhay, magiging masagana dahil po sa inyo, Lord. Salamat po, Father God. Salamat din po sa pag-protection mo sa amin, dahil alam ko pong ilalayo mo po kami sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Salamat po, O Lord. In Jesus' name, tagumpay namin ay sunod-sunod, O Diyos. Salamat po muli, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa mga kapatid ko na nandyan na binibigay mo upang sila'y makinig ng iyong mga salita. Salamat din sa mga bishop, pastors, and leaders na patuloy na naglilingkod sa iyo, Father God. Pagpalain mo rin sila. Pagpalain mo kaming lahat ng mga tao na binigyang buhay mo, O Diyos. Salamat po sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At inangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito at ang mga gawain pa na gagawin namin. Lahat, O Diyos, magtatagumpay kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po mga kapatid. Muli-uli, salamat po muli sa ating Diyos na buhay. Salamat po ulit sa inyo dahil patuloy kayong nadadagdagan, nakikinig, nag-aaral ng ating salita ng ating Diyos. Salamat po muli sa inyo mga kapatid. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.